In this video mga sir, pag-uusapan natin paano kayo nakakapag-maintain, Sir Mel, ng battery ng mga motor mo, ng mga kotse mo. Kasi kung ikaw ay tipong OFW or tipong meron kang multiple bikes, multiple vehicles, sasakyan mga sir, na kailangan mong i-maintain yung battery dahil hindi mo sila palagi nagagamit, how come na si Sir Mel hindi niya naging problema yung lobat ng battery? Kahit na syempre hindi naman tayo maraming paa, isang sasakyan lang yung nagagamit natin, isang motor lang yung nagagamit natin at a time. Explain ko sa inyo yung tutorial ko or guidelines ko or hack ko kung paano ko na maintain yung battery ng mga sasakyan ko. So yung Honda Click, una muna sa lahat, paano malalaman na yung motor mo is mahina na yung battery? So makikita nyo mga sir, ang battery or idle voltage nito is 12.2 na lang. Okay, mga sir meron tayong tatlong tinatawag na battery status. Kasi tuwing nagko-comment sa akin, Sir Mel, yung battery ko 12.1 volts na lang, pero pag pinu-start ko, nagka-14 naman. Okay, magkaiba yon. Iba yung idle voltage, iba yung crank voltage, at iba yung tinatawag na charging voltage. Ito yung tinatawag natin na idle voltage. Okay, ito yung hindi pa umaandar yung makina, yan yung laman ng ating battery. Since hindi ko masyadong ginagamit to, 12.2 na lang siya, pero it doesn't mean na lobat na yan. Pero nasa 70% na lang ang charge nito. Kasi ang battery na full, okay, pag ginamit mo yan, Lalamove, Grab Rider ka, Food Panda ka, yan mga busog yung battery nyo. Kasi isang buong araw kayo nagda-drive, sigurado ko pag on nyo ng motor nyo, hindi nyo pa ini-start ha, pag on nyo ng motor nyo, ang battery nyo nasa 12.6, 12.7. That means your battery is full charge. Okay? Ito, hindi full charge. Ngayon, pag pinush-start natin yan, push-start, nag-12.1, hindi pa ako nagpo-push start na. Push start. Nakita nyo? Bumabagsak siya ng 11.8. Hindi ko pa tinutuloy ha. Okay, meaning nito mga sir, healthy pa yung battery ko. Once na yung battery nyo is bumabagsak siya ng mga 9 or 8 kapag nagpo-push start kayo at tuwing magpo-push start kayo is kukurap na yung panel nyo, ibig sabihin mga sir, mahina na yung battery nyo. Okay? Ito, mahina yung karga ng battery ko pero hindi pa mahina yung baterya. Paano mo sasabihin? Magulo ba yun, no? Yung battery voltage ko mababa pero yung laman ng baterya mamasel pa rin siya. Hindi katulad ng ibang battery na ang taas ng idle voltage pero payat na siya. Pag pinush-start mo, namamatay na yung panel. So try natin to, push-start natin. Nakita nyo, hindi kumurap yung headlight, hindi kumurap yung panel. One click lang yung Honda Click natin. And ito naman yung sinasabi ko sa inyo na charging voltage. At may mapapansin kayong isa, pagka-start ko, hindi nagkaroon ng kulay pulang indicator yung aking motor. Hindi umilaw to, yung battery indicator na yan. Meaning, hindi pa ako pinagpapalit ng baterya. Goods pa yung battery ko, mahina lang yung idle voltage niya. Ito naman Sir Mel, ano ibig sabihin yan? Yung 14 na yan, meaning maganda or healthy yung charging system ko. Anything above 13.5 volts, 13.5, 13.6, 13.7, 14.4, that means your battery is charging. Yun yung sign na healthy yung charging ng battery mo ngayon. So, ito na, para dun sa mga mararaming sasakyan. Sorry, tumagal kasi I just want to educate you first kung ano yung tinatawag na idle voltage, crank voltage, yun yung dapat pag nag-push start kayo, hindi lalabas yung charging indicator, hindi bagsak ng 9 or 8 kasi lalabas talaga yung charging indicator nyo or battery indicator nyo nun. Meaning ipon na kayo para sa bagong baterya. Then lastly is yung charging voltage. Dapat 13.5 pataas. Okay, paano tayo nagme-maintain ng battery, Sir Mel? Sa bahay, meron akong syempre pang jump start. If ever na inabutan talaga ako, meron akong pang jump start na ito, ilalagay ko lang sa positive negative ng baterya. Ito yung mag-a-act as a battery, kaya niyang i-push start kahit na kotse. Ito ay Xiaomi portable jump start. Dito lang kinakabit yan. May positive negative yan dito sa loob. Ayan. Pwede ako magpa-start ng kotse, motor, kahit na pick up Fortuner, kayang-kaya yan ito. Next naman, yung tinatawag kong battery maintainer. Ito, ang battery maintainer, para rin siyang battery charger, except that, ang battery maintainer is pwede mo itong iwanan ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan na nakasaksak lang sa motor mo. Lalong-lalo na kapag meron kang multiple vehicles and multiple motorcycles. So ikaw ay, again, inuulit ko, mga OFW, mga seaman, mga doktor,
mga engineer na maraming vehicles, mga contractor, no? Ayan, pwede kayong gumamit ng battery maintainer. So, ang style lang naman yan is, kunyari itong Honda Click ko, tingnan natin ulit yung charging voltage niya. Ayan, 12.4 kasi nagkarga kanina. Then, kalasin nyo lang to. Tanggalin nyo yung takip. So, you have your positive and negative. Ito yan mga sir, oh. Meron siyang positive and negative. Okay, ito nabibili to, ilalagay ko na sa comment section. Ilalagay mo lang yung positive, negative. Positive. Okay. Then, negative. Tapos, meron siyang connector na ganyan. Yung connector na yan is connected dito. So, try na muna natin isaksak. Okay, ang hirap pag isang kamay lang. Bit ko to. Okay. Ito mga sir, iilaw yan. It also charges lithium. Yan, nakita nyo, lithium. In this case, ito, click natin is just a standard lead acid battery. Pinutin mo lang yung mode. Standard. Okay? Then, ikakabit lang natin yung dulo niyan dito. So, kahit na babae or anak mo na grade school, kayang-kaya itong gawin. So, kakabit mo lang yan. Ayan, o. Ayan, o. Okay. Tapos makikita nyo, magre-respond na yan dito. Ayan, charging na siya. Sabi rito, 50% lang yung battery ko kasi umiilaw yung dalawa. Kasi this one indicates 25, 50, 75, 100, umiilaw yung dalawa. So meaning, naghahabol siya ng charge. And makikita nyo yan dito, unti-unting tataas yung charging voltage natin. Ayan. So yan mga sir, pwede mo yan i-leave. Isang linggo, 3 araw, 2 araw na nakaganyan, pwede mo yan gawin sa motor mo. I-charge na yung motor mo at i-maintain niya in tip-top health yung battery mo. Isa pa, technique mga sir, pwede kayong mag-upgrade sa tinatawag natin na lithium battery. Yung lithium battery, sobrang tagal ng drain voltage nito. So kahit na 1 month, 2 months kayong hindi magpaandar ng motor, matibay talaga ang mga lithium batteries. Ngayon, yung mga ibang motor ko, ito kasi, yung ganito, may kasama na yung ganitong connector. Okay? So, hindi ko na kailangan maglagay ng positive, negative ng ganyan. Nakakabit na lang siyang ganyan sa motor ko. Tapos, nakalaylay na lang to sa labas ng compartment ko. Tapos, ikakabit ko na lang yung dulo ng charger pag gusto kong gamitin yung motor ko na yon bukas. So, for example, gagamitin ko yung GS ko bukas or gagamitin ko yung Giorno ko bukas. Meron lang siyang nakalabas na ganyan. Sa gabi, i-charge ko yung motor para kinabukasan, wala akong hassle sa pag-push start ng motor ko kinabukasan. So, that's it mga sa. Sana may natutunan kayo today. Ayan o, kita nyo, 12.9 na. Ayan. And usually, it takes, I think, mga overnight para ma-maintain nyo sa motor nyo. Depende sa laki ng battery size. At take note, hindi lang yan pang motor. Pwede rin yan kahit sa mga sasakyan. Para pag meron kayong mga multiple vehicles na hindi nyo palaging nagagamit, pwede nyo rin gamitin yung battery maintainer na ganyan mga sir. So that's it. Pag meron kayong katanungan, may hindi ako nasagot, lagay nyo lang dyan sa comment section. Sana may natutunan kayo today sa mga technique ko, sa mga hacks ko, kung bakit ako hindi nalolobatan ng baterya ng mga motor ko. Again, I have my own jump start kit. Gumagamit ako ng lithium or gagamit tayo ng battery maintainer, battery charger. Yes sir.